Muli ngang magkakaharap si Doming at itong si Kaloy. Patuloy pa rin ang kanyang kayambangan kahit una't-una pa naman ay talagang hindi nananalo itong si Kaloy pagdating nga kay Nonoy. Dahil na pinahiya lamang niya ito at dinispose ang kanyang tunay na pagkatao, kaya naman ito ay nawala sa boxing. Ngunit kahit ganun pa man ay kilalang kilala nga itong si Nonoy sa galing pagdating sa boxing. Pa rin mababago ang katotohanan na kailanman hindi na pa-knockout ni Kaloy itong si Nonoy. Kaya naman hindi siya mapakali at talagang tuloy pa rin ang kanyang paghahamon pagdating nga dito kay Doming. Alam niya ang katotohanan na dahil nga kay Nonoy ay nawala ng gana pagdating sa boxing itong si Doming. Nang buhat ng matuklasan nga ang tunay ng pagkatao at hindi matanggap nga nitong si Doming, kaya naman siya pinanginaan at hindi na muli nga pinasok ang karera ng boxing. Ngunit nang dahil kay Makmak, muling nagkaroon siya ng isang panibagong pag-asa. Niyabang ni Kaloy ang kanyang anak nang makita nga ito sa isang stage kung saan nagkaroon ng laban. Subalit, ayon nga kay Doming, ay walang-wala pa rin ang kanyang silans. Kahit nasa kabila ng nauna itong sumapak pagdating sa boxing, ay hindi hamak na matatalo pa rin ito sa galingan nitong si Makmak. Natitiyak yun ni Doming dahil nakita niya kung gaano kalakas nga itong si Makmak. Nakuha niya ang galingan ng kanyang amang si Nonoy. Dahil dito, ito na ang ipapalit niya sa kanyang anak na si Nonoy. Naniniwala siya sa lakas at galingan nitong si Makmak na ito ang tutuloy sa kanyang simulan at talagang alam niya na hindi siya bibiguin ni Makmak at desidido din ito pagdating sa boxing. Nakita din niya kung paano nga kagusto nga ni Makmak na matuto pagdating sa boxing. Kaya naman alam ni Doming na hindi masasayang ang kanyang mga oras pagdating kay Makmak at ito ang tutuloy sa kanyang mga nasimulan at muling magbabangon sa boxing na dati ay iniwanan niya dahil nawala na siya ng gana. Sa kabilang banda, dito naman ay magkakausap nga ang nanay nga ni Nadia at siya habang nasa ibang bansa siya. Akala ng kanyang nanay ay okay lamang siya, subalit dito niya makikita harap-harapan sa pamamagitan ng video call kung saan pinagsasaktan nga itong si Nadia ng kanyang amo matapos nga makita na nakikipag-tawagan ito sa Pilipinas. Hindi maipaliwanag ng kanyang nanay at hindi niya alam kung paano pagtatanggol ang anak, lalong-lalo na at nasa ibang bansa. Nasaktan ang gustong inangan nitong si Nadia. Hindi rin niya alam kung paano nga ba matutulungan ang kanyang anak. Ngunit isa lang ang kanyang nasa isip, na kailangan na nga ni Nadia na umuwi na nga ng Pilipinas dahil nakita nga ng kanyang ina na nanganganib ang kanyang buhay. Baka kung ano pang magawa ng kanyang amo sa kanya dahil talaga namang napakalupit ito pagdating sa kanya.